Ikalawang Kabanata. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig sa kanya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Kalapastanganan sa Diyos yun. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin sa kanya, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. at sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Tumindig nga ang paralitiko. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Ang lahat ng naroroon ay pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, Ngayon lamang kami nakakita ng ganito. Nagbalik si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Nilapitan siya doon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Pagkatapos, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niyang nakaupo sa paningilan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nila ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit siya sumasalo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Parisiyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ng mga Parisiyo ay nag-aayuno. Sumagot si Jesus, Makakapag-ayuno ba ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin ang lalaking ikinasal at saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan, at ang mga alagad ay kumikitil ng bunga. Sinabi ng mga Parisiyo kay Jesus, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot naman sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos.
binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Sinabi pa ni Jesus, Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao.